Bumagsak sa sahig na gawa sa marmol ang mikropono. Ang matinis na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Sinisira ang sagradong katahimikan. Napako ang tingin ng lahat kay Martin na nakatayo sa altar. Tila isang estatwa ng galit at pagkasuklam. Hindi niya pinansin ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga bulong-bulungan na nagsisimula ng gumapang na parang lason sa hangin. Isa lang ang tinitingnan niya. Dalawang maliliit na figura sa gilid ng pasilyo. Ang kanyang kambal, ang kanyang buhay. Si Mia at si Luca nanginginig sa takot. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay magkahawak na mahigpit at sa kanilang tabi, isang babaeng hindi niya kilala na nakaluhod at marahang umaawit. Sa sandaling iyon, alam ni Martin na ginawa niya ang tama. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsira sa lahat. 10 minuto lang ang nakalipas, ang lahat ay perpekto. Nakatayo si Martin sa altar, ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagiging isang solong ama, mabubuo na muli ang kanyang pamilya. Tiningnan niya si Bianca habang dahan-dahan itong naglalakad palapit sa kanya. Isang anghel na nakaputi. Ang ganda niya ay nakakasilaw at bawat ngiti niya ay nangangako ng isang masayang kinabukasan. Ito na yon, sabi niya sa sarili. Ang bagong simula para sa amin, para sa mga bata. Nang makarating si Bianca sa tabi niya, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig ito, pero hindi niya pinansin. Ngumiti siya sa mga anak niya na nakaupo sa unang hilera, bit-bit ang mga singsing. Ngumiti rin sila pabalik. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa para sa kanilang ama. Nagsimula na ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila isang panaginip. Bawat pangako, bawat sumpaan ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Sa hudyat ng pari, masayang tumayo sina Mia at Luca para iabot ang mga singsing. Sa kanilang pagmamadali, hindi sinasadyang natabig ni Luca ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang baso ng red wine para sa seremonya. Tumapon ng alak, direkta sa puting-puting bestida ni Bianca. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Nanigas ang ngiti ni Bianca. Para sa isang segundo, walang nagsalita. Okay lang, baby, mabilis na sabi ni Martin. Akmang pupunasan ang mantsa. Pero huli na ang lahat. Tila isang maskara ang nahulog mula sa mukha ni Bianca. Ang maamo niyang mukha ay napalitan ng isang bagay na madilim at nakakatakot. Ano ba namang ginawa ninyo? Sigaw niya, hindi sa lakas ng boses, kundi sa isang malupit na bulong na mas matalim pa sa anumang sigaw. Hinawakan niya ng mariin ang braso ng dalawang bata at kinaladkad sila palayo sa mga mata ng mga tao sa likod ng isang malaking haligi. Sinundan sila ni Martin ng tingin, naguguluhan. Mga walang kwentang bata! Mga peste kayo sa buhay ko! Narinig niyang sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Martin dati. Sinira ninyo ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Hindi ba kayo marunong mag-ingat? Palibhasa, lumaki kayong walang ina na nagturo ng tamang asal. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Martin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito ang Bianca na kilala niya. Hindi ito ang babaeng pakakasalan niya. Nagsimulang umiyak sina Mia at Luca. Hindi dahil sa natapong alak, kundi dahil sa takot. At doon pumasok ang babae. Isa sa mga staff ng catering service. Si Joy. Dahan-dahan siyang lumapit sa umiiyak na kambal. Hindi niya pinansin si Bianca. Sa halip, lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. Shh, okay lang yan, sabi niya sa isang malumanay na boses. Aksidente lang naman, di ba? Ang mahalaga,
Hindi kayo nasaktan. Sinira namin ang damit ni Tita Bianca. Humikbing sabi ni Mia. Ngumiti si Joy, isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang damit, nalalabhan yan. Pero ang malungkot na puso ng mga bata, mas mahirap gamutin. May kinuha siyang panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang mga luha nila. At pagkatapos, nagsimula siyang umawit ng isang lumang oyayi, isang kantang pampatulog na simple pero puno ng init. Parang mahika, unti-unting tumhan ang kambal. Sumiksik sila kay Joy na para bang matagal na nilang kilala ito. Nakita ni Martin ang lahat. Ang tindi ng kaibahan sa dalawang babae ay parang kidlat na gumising sa kanya. Sa isang babanda, si Bianca, ang kanyang mapapangasawa, na puno ng galit dahil sa isang mantsa sa damit. At sa kabilang banda, isang estranghero na nagpakita ng habag at pagmamahal sa kanyang mga anak sa sandaling pinakakailangan nila ito. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pangarap na binuo niya kasama si Bianca. Ang nakikita na lang niya ay isang malamig at mapagpanggap na babae na hindi kailanman magiging isang ina sa kanyang mga anak. Naglakad siya pabalik sa altar. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang mikropono mula sa pari. Tumingin siya sa mga mata ni Bianca na ngayon ay naglalakad pabalik na may pilit na ngiti na para bang walang nangyari. At doon niya sinabi ang mga salitang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Itigil ang kasal. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan, pabalik sa bahay nila, ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay sa simbahan kanina. Nasa tabi niya ang kanyang ama, diretso ang tingin sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Sa likod, naririnig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang ina. Walang nangahas na magsalita. Para saan pa? Nasabi na ang lahat sa mga titig na ipinukol sa kanya. Pagkadismaya, galit, iya. Pagpasok nila sa bahay, sumabog ang lahat. Anong pumasok sa isip mo, Martin? Sigaw ng kanyang ama. Si Don Ricardo, isang taong hindi sanay na mapahiya. Isang kahihiyan, isang malaking iskandalo. Alam mo ba kung gaano karaming importanteng tao ang nandoon? Mga kasosyo natin sa negosyo. Ang buong Maynila. Ricardo, tama na. Pakiusap ng kanyang ina, si Doña Elena, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Martin, anak, baka naman nagkamali ka lang ng desisyon. Pwede pa nating ayusin to. Kausapin natin ang pamilya ni Bianca. Hindi ma! Putol ni Martin. Ang boses niya ay pagod na pagod. Tapos na. Hindi ko papakasalan ng isang babaeng kayang saktan ang mga anak ko. Saktan! Tumaas ang boses ng kanyang ama. Isang mantsa sa bestida ang pinag-uusapan natin. At dahil doon, sinira mo ang reputasyon ng pamilyang ito. Paano niya ipapaliwanag? Hindi lang yon tungkol sa mantsa. Ito ay tungkol sa tingin sa mga mata ni Bianca. Ang lamig, ang pagkasuklam, isang bagay na hindi kailanman mabubura ng kahit anong sabon o patawad. Pero habang tinitingnan niya ang mga magulang niya, alam niyang hindi nila maiintindihan. Umakyat siya sa kanyang kwarto para takasan ng lahat, pero ang gulo ay sumunod sa kanya. Ang kanyang cellphone. Kanina pa ito, walang tigil sa pag-vibrate. Nang buksan niya ito, bumuhos ang isang alon ng digital na galit. Daan-daang friend requests mula sa mga hindi niya kilala, libu-libong notifications at ang mga mensahe. Walang puso. Sana makarma ka, Gigo. Napakaswerte mo na kay Bianca. Sinayang mo pa. Binuksan niya ang isang sikat na news website. Nasa headline na agad ang mukha niya, isang litratong kuha sa kasal kung saan siya ay nakangiti. Ang titulo, Breaking, CEO Martin Reyes, tinakbuhan ang sariling kasal
sa araw mismo ng seremonya. Ang mga komento sa ibaba ay mas malala pa. Bawat isa ay isang batong ibinabato sa kanya. Biglang may nag-pop up na link mula sa kanyang pinsan. Tingnan mo to. Nakalib si Bianca. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang link. Bumungad sa kanya ang mukha ni Bianca sa screen. Umiiyak ito. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat na nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang trahedyang biktima. Nasa likod niya ang kanyang ama, ang media tycoon na si Mr. Sandoval. Ang mukha ay seryoso at nagbabanta. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali. Humihikbing sabi ni Bianca sa libu-libong taong nanonood. Ang alam ko lang, mahal na mahal ko si Martin at ang kanyang mga anak. Tinuring ko silang parang tunay na mga anak ko. Pero bigla na lang siyang nagbago. Naging marahas ang kanyang mga salita. Natakot ako para sa sarili ko. Isang kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte. Ginagawa siyang isang kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang ginagawang halimaw. Napatayo siya sa galit. Gustong isigaw ang katotohanan. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Tumunog muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang abogado niya na si Atty. Mendoza. Martin, nakita ko na ang balita. At ang livestream live plan ni Bianca. Sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. This is bad, very bad. Pinapalabas kanyang unstable at may mas malala pa. Kakatawag lang ng abogado ng mga Sandoval. Nagsampa sila ng petisyon. Humihingi si Bianca ng sole custody kina Mia at Luca. Parang gumuho ang mundo ni Martin. Ano? Paano? Wala siyang karapatan. Ako ang ama. Gagamitin nila ang lahat ng ito laban sa iyo, Martin. Ang imahe mo ngayon ay isang lalaking marahas at hindi mapagkakatiwalaan. Isang lalaking kayang manakit ng isang babae sa harap ng altar. Gagamitin nila yan para kunin ang mga anak mo. Nabitawan niya ang telepono. Ang kanyang mga anak. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Sila pa ang maaring mawala sa kanya. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok sina Mia at Luca. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. May hawak na tablet si Mia at nakaturo ito sa isang litrato ni Bianca na umiiyak. Daddy! Tanong ni Luca sa maliit na boses. Why is Tita Bianca crying on TV? Dagdag pa ni Mia. She said, you made her sad. Are you a bad person, Daddy? Ang tanong na yon, mula sa sarili niyang anak, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng libu-libong hate messages na natanggap niya. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal habang pinipigilan ang sariling mga luha. Hindi mga anak, hindi si Daddy ang masama. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng isang matanda sa isang batang isipan? Ang tanging magagawa niya ay protektahan sila. Gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Sa gitna ng kanilang pagkakayakap, tumunog muli ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito, handa nang makarinig ng isa na namang banta o insulto. Pero ang boses sa kabilang linya ay kalmado at profesional. Good evening, sir. Am I speaking with Mr. Martin Reyes? Yes, this is he. Sir, tumatawag po ako mula sa St. Michael's Preparatory School. I'm the principal. I just want to inform you. Nandito po kanina si Miss Bianca Sandoval. Sinusubukan niyang sunduin sina Mia at Luca. Nanigas si Martin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang laban ay hindi na lang sa social media. Nagsisimula na ito sa totoong buhay. At ang unang target ni Bianca ay ang gate ng eskwelahan ng kanyang mga anak. Ang tunog ng nabasag na plato ay nagpabalik kay Joy sa kasalukuyan. Joy! Ano ba yan? Mag-ingat ka naman! Sigaw ng kanyang manager. Si Sir Rico, mula sa kusina ng restaurant. Pangalawang plato mo na yan ngayong linggo.
Kung hindi ka magfo-focus sa trabaho mo, baka mapilitan akong humanap ng iba. Sorry po, sir. Mahinang sagot ni Joy habang mabilis na pinupulot ang mga bubog. Hindi niya masabi na sa tuwing pumipikit siya, ang nakikita niya ay ang mga mata ng dalawang batang umiiyak. Sina Mia at Luca. 3 araw na ang nakalipas mula sa naudlot na kasal, pero ang alaala ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi gumagaling. Simula noon, naging impyerno ang bawat araw niya sa trabaho. Siya ang sentro ng tsismis, ang waitress na sumira sa kasal ng taon. Ang iba ay tinitingnan siya na parang isang bayani. Ang karamihan ay tinitingnan siya na parang isang mang-aagaw kahit wala naman siyang ginawa kundi ang damayan ang 2 bata. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Marahan niyang hinaplos ang noo nito, mainit pa rin dahil sa lagnat. Tiningnan niya ang mesa sa tabi ng kama. Isang maliit na bunton ng mga reseta at singil sa ospital. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mag-focus. Wala siyang panahon para isipin ang problema ng isang mayamang CEO. Pero habang naghahanda siya ng hapunan, bumabalik pa rin ang mga tanong sa isip niya. Kumusta na kaya ang mga bata? May nag-aalaga ba sa kanila? May kumakanta ba sa kanila ng uyayi kapag natatakot sila sa gabi? Ang mga tanong na yon ay may dalang kirot. Isang kirot na pamilyar sa kanya. Ang kirot ng isang nakaraang hindi niya malimutan. Kinabukasan, sa gitna ng abalang oras ng tanghalian sa restaurant, isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita muli. Si Martin Reyes. Naglakad ito papasok. Hindi pinapansin ang mga bulungan at mga matang nakatutok sa kanya. Naglakad ito diretso sa counter kung nasaan si Joy. Joy, sabi nito. Ang boses ay magalang pero may halong desperasyon. Pwede ba tayong mag-usap? Dinala siya ni Sir Rico sa opisina nito, halatang kinakabahan sa presensya ng isang kilalang CEO. Nang maiwan silang dalawa, nagsalita si Martin. Alam ko, malaking pabor ito. Simula niya. At marahil ay baliw na ako para hilingin ito. Pero nakita ko kung paano mo pinakitunguhan ang mga anak ko. Huminto siya sandali. Tila nahihirapang huminga. Kailangan nila ng isang tulad mo. Kailangan ko ng isang tulad mo. Gusto kitang kunin bilang yaya ng mga anak ko. Natigilan si Joy, isang yaya, sa gitna ng isang malaking gulo. Sir, hindi ko po yata kaya. Mabilis niyang sagot. Isa lang po akong waitress at baka lalo lang pong lumaki ang gulo kapag nakita ako ng mga tao sa bahay ninyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, giit ni Martin. Ang mahalaga sa akin ay ang kapakanan ni Nina Mia at Luca. Doblehin ko ang sahod mo. Tatluhin. Sabihin mo lang kung magkano. Sagot ko na rin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo. Ang alok ay parang isang panaginip. Ang katapusan ng lahat ng kanyang mga problema sa pera. Pero ang pumapasok sa isip niya ay ang panganib. Ang iskandalo. Ayaw niyang masangkot. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Martin. Hindi ang pagmamataas ng isang CEO, kundi ang takot ng isang ama. Ang takot na mawalan ng anak. At ang takot na yon, alam na alam niya. Sige po, sabi niya, sa sarili niyang pagkagulat. Susubukan ko. Nang unang beses na tumapak si Joy sa mansyon ni Martin, pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang mundo. Malawak, malamig, at tahimik. Napakatahimik. Parang isang bahay na walang kaluluwa. Pero nang makita siya ng kambal mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, nagbago ang lahat. Si Ate Joy! Sigaw ni Mia. Sabay silang tumakbo pababa. Ang kanilang maliliit na paa ay gumagawa ng ingay sa makintab na sahig.
Hindi sila tumakbo papunta sa kanilang ama. Tumakbo sila diretso kay Joy at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang init ng mga yakap nila at alam niyang nasa tamang lugar siya. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumalik ang buhay sa bahay na yon. Napalitan ng mga halakhak ang katahimikan, napalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay ang malamig na hangin. Si Joy ay hindi lang isang yaya. Siya ay naging isang kaibigan, isang guro, isang mang-aawit ng mga oyayis sa gabi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa isang silid na dapat sana ay magiging opisina ni Bianca, napansin niya ang ilang mga bagay na naiwan. Isang kahon ng mga mamahaling palamuti, mga libro, at isang leather-bound na planner. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang planner. Ang mga pahina ay puno ng mga schedule ng wedding preparations. Pero sa isang pahina sa bandang dulo, may isang bagay na nakasulat ng paulit-ulit sa isang perpektong sulat kamay. Isang pangalan ng isang lugar. École Internationale Rose, Switzerland. Hindi niya alam kung ano yon, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. Isinara niya ang planner, pero ang mga salitang yon ay nanatili sa kanyang isipan. Isang binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, narinig muli ni Martin ang tunay na halakhak sa loob ng kanyang bahay. Hindi ito pilit, hindi ito formal. Ito ay dalisay na kasiyahan. Nagmumula ito sa kusina, kung saan sina Mia at Luca na may mga mantsa ng harina sa kanilang mga ilong ay masayang nagmamasa ng cookie dough. At sa gitna nila ay si Joy, na tinuturuan sila kung paano gumawa ng mga hugis bituin na cookies. Ang kanyang sariling mukha ay puno rin ng harina. Napangiti si Martin habang pinapanood sila mula sa may pintuan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan, kahit pansamantala lang. Dinala ni Joy hindi lang ang kaayusan, kundi ang liwanag, ang init, ang pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Ngunit alam niyang, sa labas ng mga pader na ito, nag-aabang ang isang digmaan. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, nakikita niya si Joy na nag-aayos sa sala. Lumapit ito sa kanya. May pag-aalinlangan sa mga mata. Hawak ang isang planner na pamilyar sa kanya. "Sir Martin," mahinang sabi nito, "pasensya na po kung nakialam ako. Pero nakita ko po ito sa mga gamit na naiwan ni Ma'am Bianca." Ipinakita nito sa kanya ang pahina. École Internationale Rose, Switzerland. Kinunutan niya ng noo. "Ano to?" "Hindi ko rin po alam," sagot ni Joy. "Pero na-curious po ako kaya hinanap ko sa internet. Isa po pala siyang boarding school sa Switzerland. Sabi po sa website, ito raw ang pinakamahal na eskwelahan sa buong mundo." Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Martin. Isang boarding school sa kabilang panig ng mundo. Bakit interesado si Bianca dito? Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagkayamot ni Bianca sa mga bata, ang kanyang pagnanais para sa isang perpektong buhay. "Salamat, Joy," sabi niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Salamat sa pagsasabi nito sa akin." Kinabukasan, agad niyang tinawagan ng isang IT expert na pinagkakatiwalaan niya. Hiniling niya ritong subukang i-recover ang lahat ng mga na-delete na files at emails mula sa lumang laptop na ginagamit ni Bianca sa bahay. Ang paghihintay sa resulta ay isang torture. Habang naghihintay, dumating ang isa pang atake. Tumawag sa kanya ang CEO ng isa sa pinakamalaking kliyente ng kanyang kumpanya. "Martin, pasensya na," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay hindi komportable. "We have to pull out of the partnership. Ititigil na namin ang kontrata natin." "Pero bakit? Maayos naman ang lahat, di ba?"
Gulat na tanong ni Martin. Nagbuntong hininga ang kausap niya. Look, Martin, off the record. Nakatanggap kami ng tawag mula sa itaas. Alam mo na kung sino. Ayokong madamay ang kumpanya ko sa gulo ninyo. I'm sorry. Binabaan siya ng telepono. Napasuntok si Martin sa kanyang mesa. Ang ama ni Bianca, si Mr. Sandoval, ginagamit na nito ang kapangyarihan nito para sirain hindi lang ang pangalan niya, kundi pati na rin ang kabuhayan niya. Kinagabihan, dumating ang email mula sa IT expert. Nakuha ko na, sir. I-check niyo ang attachment. Nanginginig ang mga kamay ni Martin habang binubuksan ng files. Mga na-recover na email sa pagitan ni Bianca at ng admissions office ng Le Rose. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Mula kay Bianca Sandoval para sa Le Rose admissions to confirm I would like to enroll both children, Mia and Luca Reyes, for the upcoming autumn term. Their father will sign the official documents after our honeymoon. It is imperative that this be handled with utmost discretion. Sa isa pang email, mas malinaw pa ang lahat. Isang email para sa kanyang matalik na kaibigan. Girl, malapit na. After the wedding, a few weeks of pretending to be a happy family. Then off they go to Switzerland. Finally, Martin and I can have the life we truly deserve without any baggage. This will be our little secret. Baggage. Ganun lang ang tingin niya sa kanyang mga anak. Mga bagahe. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok. Pumasok si Joy sa kanyang opisina. Dala ang isang tasa ng kape. Nakita nito ang itsura niya, ang mga papel na nagkalat sa mesa. Sir Martin, ayos lang po ba kayo? Hindi siya sumagot. Sa halip itinuro niya ang mga nakaprint na email. Lumapit si Joy at binasa ang mga ito. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha nito mula sa pag-aalala, naging gulat, at nauwi sa tahimik na galit para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal, Joy. Sabi ni Martin, ang boses ay basag. Plinano niya ito. Plinano niyang itapon ang mga anak ko. Tumingin sa kanya si Joy. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Kasama niyo po ako sa laban na to, sir. Sa sandaling iyon, hindi na lang siya ang yaya. Siya ay naging isang kakampi, isang kaalyado. Martin, sabi niya, tawagin mo akong Martin. Tumango si Joy. Isang maliit na ngangiti ng pag-unawa ang sumilay sa labi nito. Sa gitna ng mabigat na sandaling iyon, isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang mabuo sa dibdib ni Martin. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Mendoza. Martin, may problema? Sabi ng abogado. Ang boses ay apurado. Kaka-file lang ng kampo ni Bianca ng isang mosyon sa korte. They are filing for a temporary restraining order. Restraining order? Para kanino? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. Laban kay Joy. Inaakusahan nila siyang isang masamang impluensya at isang unstable na individual na mapanganib para sa mga bata. Napatingin si Martin kay Joy na nakatingin din sa kanya ng may pag-aalala. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na palitan ng yelo. Inaatake nila si Joy. Inaatake nila ang nag-iisang mabuting bagay na nangyari sa kanila sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga salita sa screen ng cellphone ni Joy ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng makating lason. Isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang titulo, Sino nga ba si Joy? Ang misteryosong yaya ni Martin Reyes may itinatagong madilim na sekreto. Nasa ibaba nito ang isang luma niyang litrato noong siya ay mas bata pa.
Nakangiti habang nasa harap ng isang classroom na puno ng mga bata. Ito ay kuha noong mga panahong isa pa siyang preschool teacher. Mga panahong masaya pa siya. Bago nangyari ang lahat, binasa niya ang article. Bawat pangungusap ay isang patalim. Ayon sa aming source, si Joy ay hindi basta-bastang waitress. Dati pala siyang guro, pero huwag magpadala sa kanyang maamong mukha. Siya ay biglaang umalis sa kanyang trabaho matapos ang isang insidente na kinasangkutan ng isa sa kanyang mga estudyante. May mga bulong-bulungan na ito ay dahil sa kanyang kapabayaan. Kapabayaan. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng napakabigat. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mukha ng maliit na batang si Leo. Ang mga pasa sa braso nito na palagi niyang nakikita. Ang mga report na paulit-ulit niyang isinumite sa principal. Mga report na binaliwala. At ang huling araw na yon, nang malaman niyang isinugod sa ospital si Leo dahil sa matinding pambubugbog ng sarili nitong stepmother. Hindi yun kapabayaan. Iyon ay kawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa mata ng publiko, na binulag ng pera ng mga Sandoval, pareho lang ang ibig sabihin noon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Itinago niya ang kanyang cellphone nang marinig niya ang mga yabag ni Martin na palapit. "Joy, okay ka lang?" Tanong nito. Hindi siya sumagot. Ipinakita na lang niya ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Martin at binasa. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, ang pagkunot ng noo, ang pagsikip ng panga sa galit. "Mga sinungaling," sabi nito sa nanggigigil na boses. Ibinalik nito ang telepono sa kanya. "Joy, tumingin ka sa akin." Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. "Naniniwala ka ba sa sinasabi nila?" tanong ni Martin. Umiling siya. "Ako rin," matatag na sabi ni Martin. "Pero kailangan kong malaman ang totoong kwento. Hindi para husgahan ka, kundi para malaman ko kung paano kita ipagtatanggol." At sa kauna-unahang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Leo, ang tungkol sa kanyang pagpupumilit na tulungan ito, ang tungkol sa sistema na bumigo sa kanila, ang tungkol sa bigat at pagkakasala na dinala niya sa loob ng maraming taon, na naging dahilan kung bakit tinalikuran niya ang nag-iisang propesyon na minahal niya. Habang nagsasalita siya, walang paghuhusga sa mga mata ni Martin. Tanging pakikinig, tanging pag-unawa. Nang matapos siya, ang tanging sinabi nito ay, "Hindi mo kasalanan, Joy. Ginawa mo ang tama." Ang mga simpleng salitang iyon ay parang isang balsamo sa kanyang mga lumang sugat. Kinabukasan, habang nasa parke sila, kasama ang kambal, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Joy? Joy, ikaw nga." Lumingon siya at nakita si Kathy, isang kaibigan niya mula sa high school na matagal na niyang hindi nakikita. Nagulat siya, pero natuwa. Isang mukha mula sa isang mas simpleng panahon. "Kathy, kamusta ka na?" Nagkamustahan sila. Nagkwentuhan. Si Kathy ay napakabait, puno ng simpatiya sa kanyang sitwasyon. "Nakita ko ang mga balita, Joy. Grabe sila. Huwag kang maniwala sa mga yon," sabi ni Kathy, na may tunay na pag-aalala sa boses. "Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha?" Sa mga sumunod na araw, naging anino niya si Kathy. Dadalhan siya ng pagkain, tatawag para lang mangamusta. Sa gitna ng kaguluhan, ang presensya ni Kathy ay isang biyaya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa telepono, hindi napigilan ni Joy na maglabas ng sama ng loob. "Nakakapagod na, Kathy," sabi niya, habang nakatingin sa natutulog na kambal. "May hearing na naman bukas. Sabi ni Atubal Mendoza, kailangan naming maging handa. Gagamitin daw nila lahat para siraan ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin nila." "Kaya mo yan, Joy. Basta't manatili ka lang matatag," payo ni Kathy. "Ano ba ang plano ninyo? May alas ba kayo laban sa kanila?"
Dahil sa pagod at sa tiwalang ibinigay niya kay Kathy, nasabi ni Joy ang ilang mga detalye. Ang tungkol sa mga email, ang plano nilang isurpresa ang korte gamit ang ebidensyang yon. Wow! Galikigik ring sabi ni Kathy. Siguradong matatalo na si Bianca niyan. Gumaan ang pakiramdam ni Joy pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Pakiramdam niya ay nabawasan ng kanyang mga alalahanin. Matapos niyang ibaba ang telepono, humiga siya sa kama. Ngunit bago siya makatulog, isang text message ang dumating mula kay Kathy. Ay friend, sorry, may nakalimutan akong itanong. Saan mo nga ulit nahanap yung planner ni Bianca? Baka lang itanong sa'yo bukas, isang simpleng tanong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Joy. Nang gabing iyon, matapos ang tawag nila ni Joy, mabilis na dinial ni Kathy ang isang pamilyar na numero. Hello? Sagot ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Nakuha ko na ang kailangan mo, Bianca. Puno ng kumpiyansa si Martin habang papasok sa korte para sa paunang pagdinig. Sa kanyang tabi ay si Attorney Mendoza at sa likod nila, si Joy. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, naramdaman niyang lamang sila. Hawak nila ang alas, ang mga email, ang katibayan ng masamang balak ni Bianca. Ngayon ang araw na lalabas ang simula ng katotohanan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Bianca kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado, mukhang kalmado at kampante. Masyadong kampante. Isang maliit na pulang bandila ang itinaas sa isip ni Martin, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Bianca, isang matandang lalaki na may tuso ng ngiti, ang unang nagsalita. Inilatag niya ang lahat ng mga kasinungalingan, ang pagiging marahas ni Martin, ang masamang impluwensya ni Joy. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Attorney Mendoza, tumayo ito ng may awtoridad. Your Honor, simula niya. Ang panig namin ay may matibay na ebidensya na magpapatunay na si Miss Sandoval ay hindi karapat-dapat na maging tagapag-alaga. Mayroon siyang intensyon na ilayo ang mga bata sa kanilang ama at sa kanilang bansa. Ipiniresinta niya ang mga kopya ng email, isang alon ng bulungan ang dumaan sa silid. Ngunit ang abogado ni Bianca ay hindi man lang natinag. Your Honor, sabi nito ng may paghamak, kami ay may kamalayan sa mga email na ito at mayroon kaming paliwanag. Tumawag siya ng isang saksi, ang personal assistant ni Bianca. Maari mo bang sabihin sa korte? Tanong ng abogado, kung bakit ka nag-research tungkol sa Le Rosey School sa Switzerland gamit ang laptop at email ni Miss Sandoval? Nagulat si Martin. Sumagot ang assistant. Pinag-aaralan ko po ang posibilidad na mag-apply para sa isang scholarship para sa aking pamangkin. Dahil malapit po kami ni Ma'am Bianca, pinayagan niya akong gamitin ang kanyang laptop para sa aking research. Isang kasinungalingan, isang gawa-gawang kwento. At ang pribadong email ni Miss Sandoval sa kanyang kaibigan? Patuloy ng abogado. Maaari mo bang ipaliwanag ang konteksto niyon? Opo, sabi ni Bianca, na binigyan ng pagkakataong magsalita. Ang tinutukoy ko pong baggage ay ang mga lumang kasangkapan sa bahay ni Martin. Nagbibiruan po kami ng kaibigan ko na ipapadala namin sa Switzerland para ipa-auction. Isa po yung pribadong biro. Ang lakas ng loob niyang baluktutin ang lahat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang handa sila. Alam nila ang kanilang alas. Paano? Napatingin si Martin kay Joy. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mukha nito. Hindi pa tapos ang abogado ni Bianca. At tungkol naman po sa planner, kung saan nakita di umano ni Mrs. Joy ang pangalan ng eskwelahan? Your Honor, gusto naming itanong, paano po nalaman ni Miss Joy kung nasaan ang planner na yon na nakatago sa ilalim ng kama sa isang guest room
na hindi naman niya dapat pinakikialaman? Hindi po ba ito isang malinaw na paglabag sa privacy at isang patunay na siya ay naghahanap ng bagay na magagamit laban sa aking kliyente? Napatigagal si Martin. Ang detalyeng iyon na nahanap ni Joy ang planner sa guest room ay isang bagay na sila-sila lang ang nakakaalam. Paanong mayroong espiya, mayroong traidor sa kanilang hanay. Gabi na nang makauwi sila, talunan at puno ng pagdududa. Ang ebidensya nila ay naging walang kwenta. Sila pa ang lumabas na masama. Paano nila nalaman, Martin? Tanong ni Joy. Ang boses ay nanginginig. Ang lahat, ang bawat detalye, alam nila. Hindi makasagot si Martin. Ang kanyang isip ay ligalig. Sino ang pagkakatiwalaan niya? Ang mga kasambahay? Ang driver? Habang nag-iisip siya, nagpaalam si Joy na tatawagan lang ang nanay niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa hardin para sa privacy. Sa kanyang paglalakad, narinig ni Martin ang biktik ng sapatos nito sa sahig na bato. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong isang araw, nang i-install niya ang bagong security camera sa sala, isang maliit na device na nakatago sa isang estante ng libro para bantayan ang mga bata, narinig niya ang parehong biktik na yon. Isang bisita ni Joy ang dumating, si Kathy. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Joy, tawag niya. Lumingon ito. Maari ko bang makita ang mga text messages ninyo ni Kathy? Nagulat si Joy sa tanong, ngunit ipinakita pa rin ang kanyang telepono. Nag-scroll si Martin pababa. Nakita niya ang mga palitan ng mensahe, mga ordinaryong kamustahan, hanggang sa nakita niya ang huling text ni Kathy. Saan mo nga ulit nahanap yung planner ni Bianca? Nanlamig ang buong katawan ni Martin. Iyon na iyon. Ang nag-iisang tanong na nagbigay ng lahat ng impormasyon. Kailangan nating tingnan ang security footage, sabi niya. Mabilis nilang binuksan ang laptop at hinanap ang recording mula noong araw na bumisita si Kathy. Nakita nila ang kanilang mga sarili sa video, nag-uusap sa kusina. Pagkatapos ay nakita nilang pumasok si Kathy sa sala. Nag-iisa. Lumingalinga ito at nang makitang walang tao, mabilis nitong kinuha ang folder ng mga legal na dokumento na nasa ibabaw ng mesa ni Martin. Kinunan nito ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Pinanood nilang dalawa ang video sa nakabibinging katahimikan. Ang katotohanan ay malinaw na parang salamin at kasing pait ng lason. Ang tanging kaibigan na pinagkatiwalaan ni Joy sa gitna ng unos ay ang ahas na tumuklaw sa kanila mula sa likod. Echo. Ang pagharap kay Kathy ay hindi isang maingay na komprontasyon. Isa yung tahimik at malagim na pagluluksa para sa isang pagkakaibigang hindi kailanman naging totoo. Inimbitahan ni Joy si Kathy sa bahay sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan niya ng karamay. At nang nakaupo na ito sa mismong sala kung saan ito sila tinraidor, walang salitang ipinakita ni Martin ang video sa laptop. Hindi nagsalita si Kathy. Hindi ito nagtanggol sa sarili. Yumuko lang ito at nagsimulang umiyak, mga luha ng hiya at pagsisisi. May sakit ang anak ko, Joy. Humikbi ito. Kailangan niya ng mamahaling operasyon. Binayaran ako ni Bianca. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ngunit ang tawad, sa sandaling iyon, ay isang luho na hindi nila kayang ibigay. Masyadong malaki ang pinsalang nagawa. Pinaalis nila si Kathy. At habang nagsasara ang pinto, naramdaman ni Joy ang pagsasara rin ng isang pinto sa kanyang puso. Ang pinto ng pagtitiwala. Hindi na nagtagal at dumating ang resulta ng kanilang pagkatalo sa korte dahil sa kakulangan ng ebidensya laban kay Bianca at sa kaduda-dudang paraan ng pagkuha ng impormasyon nina Martin at Joy. Naglabas ang hukom ng isang pansamantalang desisyon. Binibigyan si Bianca ng karapatang bisitahin ang mga bata 2 beses sa isang linggo
na may kasamang social worker bilang taga-subaybay. Ang desisyon ay parang isang suntok na nagpabagsak sa kanila. Ipinasok nila ang kaaway sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang unang araw ng pagbisita ni Bianca ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Martin. Dumating ito na may dalang napakaraming regalo. Mga laruang mas malaki pa sa kambal. Mga damit na galing sa mga sikat na taga-disenyo. Ngumiti ito ng matamis para sa social worker. Niyakap sina Mia at Luca at tinawag silang my sweet babies. Ngunit nakita ni Martin at Joy ang hindi nakita ng social worker. Nakita nila ang panginginig ng mga bata sa yakap ni Bianca. Nakita nila ang paraan ng pagbulong nito sa tainga ni Luca habang inaabot ang isang laruang robot. Kapag hindi ka sumunod sa akin, narinig ni Martin ang halos hindi marinig na bulong. Itong robot na ito ang magiging bago mong kaibigan sa Switzerland at hindi mo na makikita si Daddy kailanman. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Luca sa takot. Sa loob ng 2 oras, nagpanggap si Bianca bilang isang perpektong ina. Nagbasa siya ng mga libro ng may maling sigla. Naglaro siya ng walang interes. At sa buong panahong iyon, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusubulyap kay Joy ng may pagtatagumpay. Nang sa wakas ay umalis na si Bianca, ang katahimikan na naiwan ay nakakatakot. Ang mga bagong laruan ay hindi ginalaw. Nakaupo lang sina Mia at Luca sa isang sulok, magkayakap. Gabi na nang nagsimula ang mga bangungot. Nagising si Joy sa isang sigaw mula sa kwarto ng mga bata. Pagdating niya, nakita niya si Mia na nakaupo sa kama, umiiyak at nanginginig, habang si Luca ay nakabaluktot sa ilalim ng kumot. Ayaw namin sa kanya, Ate Joy. Humikbing sabi ni Mia. Nakakatakot siya. Sabi niya, kapag hindi kami naging mabait, dadalhin niya kami sa malayo. Umupo si Joy sa gilid ng kama at niyakap sila. Kumanta siya ng kanilang paboritong oyayi. Ngunit kahit ang musika ay hindi kayang itaboy ang takot na itinanim ni Bianca. Naramdaman ni Joy ang sarili niyang mga luha na nagsisimulang mamuo. Ang pakiramdam na ito, ang kawalan ng magawa. Ito na naman, tulad ng dati, tulad noong kay Leo. Pumasok si Martin sa silid. Nakita niya ang eksena, si Joy, na yakap ang nanginginig na mga bata. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkatalo. Umupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa pader, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Lahat ng kanilang ginawa ay nauwi sa wala. Ang katotohanan ay natabunan ng kasinungalingan. Ang pera at kapangyarihan ay nanalo. At sa gitna ng lahat, ang kanyang mga anak ang nagdurusa. Naramdaman niya ang kamay ni Joy sa kanyang balikat. Tumingin siya rito. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sakit at kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay 2 taong nagmamalasakit sa 2 bata. Ngunit parehong bigo na protektahan sila. Tila wala nang natitirang pag-asa. Lahat ay nawala. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Joy na nasa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagod, binuksan niya ito nang walang gana. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Mula ito kay Kathy. Patawad. May audio recording si Bianca ng lahat ng usapan nila. Palagi niyang ginagawa. Hanapin mo sa lumang tablet niya na naiwan dyan. Itim, may basag sa gilid. Ang text message ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang madilim na kuweba. Hindi sapat para magbigay ng liwanag sa lahat, pero sapat para magbigay ng direksyon. Tablet, bulong ni Martin. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng bagong buhay. May naiwan siyang tablet na sa bodega. Hindi na sila nagsayang ng oras.
Matapos siguraduhing mahimbing nang natutulog muli ang kambal, sabay silang bumaba ni Joy patungo sa bodega sa basement. Isang lugar na puno ng mga luma at nakalimutang bagay. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang papel. Nagbukas si Martin ng isang ilaw na di baterya. Ang sinag nito ay gumagala sa mga tore ng mga karton na may markang Bianca's Things. Sabi niya, "Itim, may basag sa gilid." Paalala ni Joy. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong kaba at pag-asa. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Bawat kahon na binubuksan nila ay puno ng mga alaala ng isang buhay na peke. Mga mamahaling damit na hindi na sinuot, mga libro na hindi binasa, mga regalo na hindi pinahalagahan. Ang bawat bagay ay isang testamento sa pagiging mababaw ni Bianca. "Wala dito," sabi ni Martin pagkatapos ng halos isang oras. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang pag-asa na naramdaman nila kanina ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pamilyar na pagkadismaya. Napaupo si Joy sa isang maliit na baul, pagod na. Tumingin siya sa paligid, sa gulo ng mga bagay na naiwan ng babaeng sumira sa kanilang buhay. Pakiramdam niya ay malulunod na siya sa lahat ng ito. Pagkatapos, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng isang mesa, nakasiksik sa pagitan ng pader at isang lumang maleta, may isang bagay na kumikinang ng bahagya sa tama ng ilaw. "Martin?" sabi niya. Itinutok ni Martin ang ilaw sa direksyong itinuro niya. At doon nila nakita isang itim na tablet. At sa kanang sulok sa itaas, isang maliit na basag na parang gagamba. Mabilis itong kinuha ni Martin. Sinubukan niyang buksan, ngunit protektado ito ng isang password. "Siyempre," sabi niya nang may pagkayamot. "Hindi niya gagawing madali para sa atin." Umakyat sila pabalik sa kanyang opisina. Agad na tinawagan ni Martin ang parehong IT expert na tumulong sa kanila dati. "Kailangan kong mabypass ang password ng isang tablet. Ngayon din," sabi ni Martin sa telepono. "Kahit anong paraan, babayaran kita kahit magkano." Sinunod nila ang bawat tagubili ng expert sa kabilang linya. Nag-download sila ng software. Ikinonekta nila ang tablet sa laptop. Ang proseso ay komplikado at nakakain ng nerbiyos. Bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. "Okay, subukan nyo ngayon," sabi ng boses sa telepono pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay. Gumalaw ang cursor sa screen ng laptop. Unti-unting nag-load ang system ng tablet. Walang password. Bukas na. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay habang hinahanap nila ang mga files. Nakita nila ang isang folder na may pangalang insurance. "Ito na siguro," bulong ni Joy. Nang buksan nila ang folder, bumungad sa kanila ang daan-daang audio files. Bawat isa ay may petsa at pangalan. Mga pag-uusap sa telepono, mga personal na pag-uusap. Nire-record ni Bianca ang halos lahat. Nag-click si Martin sa isang file na may petsang 1 linggo bago ang kasal. Ang pangalan, Usapan Wadad. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Bianca at ng kanyang ama. "Siguraduhin mo lang na hindi magiging problema ang mga bata. Bianca? Don't worry, Dad. Once the papers are signed, nakabook na ang flight nila. Ang kailangan ko lang ay ang pirma ni Martin. Hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat." Napapikit si Martin sa galit. Ngunit nagpatuloy sila. Nag-click sila sa isa pang file. Ang petsa, ang araw ng unang pagbisita ni Bianca. Narinig nila ang boses ni Bianca. Malinaw at malupit. Walang social worker na nakakarinig. Itong robot na ito ang magiging bago mong kaibigan sa Switzerland at hindi mo na makikita si Daddy kailanman. Iyon na yon. Ang ebidensyang hindi nila maikakaila. Ang laso na ibinulong niya sa tainga ng kanyang anak, ngayon ay nakakulong sa isang digital na file. Nagpatuloy sila sa pakikinig.
Narinig nila ang pag-uusap ni Bianca at ng kanyang abogado kung paano nila plinano ang pagsira sa pangalan ni Joy. Narinig nila ang pag-uusap nila ni Kathy. Ang bawat file ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Bianca. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nang matapos silang makinig, hindi sila makapagsalita. Ang kasamaan na narinig nila ay higit pa sa kanilang inaakala. Tumingin si Martin kay Joy. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng katarungan. Tumunog ang telepono ni Martin. Si Attorney Mendoza tumatawag para sa isang update. Attorney, sabi ni Martin, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, matatag, at puno ng bakal. Nakuha na namin ang lahat. Meron na tayong panalo. Nag-forward siya ng isang audio file sa kanyang abogado. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagsipol mula sa kabilang linya. Diyos ko, Martin, sabi ni Atty. Mendoza, ang boses ay puno ng pagkamangha at galit. Ito na. Ito ang papatay sa kaso nila. Ang hangin sa loob ng korte sa huling araw ng paglilitis ay mabigat at siksik sa tensyon. Bawat upuan ay okupado. Ang media ay nasa labas, nag-aabang na parang mga buwitre. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng isang malaking palabas. Para kay Martin, ito ang araw ng paghuhukom. Pumasok si Bianca at ang kanyang ama, kasama ang kanilang pangkat ng mga abogado. Naglalakad sila na parang mga hari at reyna. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghamak at kumpiyansa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Bianca sa mga kamera bago umupo. Para sa kanya, isa na lang itong formalidad. Ang tagumpay ay sigurado na. Umupo si Martin kasama si Atty. Mendoza. Sa likod nila, sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Joy. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Martin, isang tahimik na mensahe ng pasasalamat at determinasyon. Nagsimula ang abogado ni Bianca, isang mahabang talumpati tungkol sa pagmamahal ng isang ina, ang katatagan ng kanyang kliyente, at ang panganib na idudulot ng isang emosyonal na hindi matatag na ama. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sinabi ito nang may gayong husay na halos maniwala na si Martin. Pagkatapos, tumayo si Atty. Mendoza, walang drama, walang mahabang talumpati. Your Honor, sabi niya sa isang kalmado at malinaw na boses. Hindi na po namin pahahabain pa ito. Nais lang po naming magpresinta ng ilang mga bagong ebidensya na natuklasan. Una, ipinakita niya ang mga na-recover na email at muling ipinatawag ang personal assistant ni Bianca. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng matinding tanungan mula kay Atty. Mendoza at sa banta ng kasong perjury, umamin ang assistant na inutusan lamang siya ni Bianca na gumawa ng kwento. Nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang ngangyang ngiti ay bahagyang nawala. Pangalawa, patuloy ni Atty. Mendoza, nais naming iparinig sa korte ang ilang mga audio recordings. Isang speaker ang inilagay sa gitna ng silid. Ang abogado ni Bianca ay biglang tumayo. Objection, Your Honor. This is a violation of my client's privacy. Illegal na nakuha ang mga recording na ito. Ang tablet po kung saan nakuha ang mga ko. Ang mga recordings ay pag-aari ng aking kliyente na naiwan sa kanyang pamamahay. Sagot ni Atty. Mendoza. Walang anumang illegal na naganap at ayon sa batas, ang anumang recording na magpapatunay ng isang krimen o masamang intensyon laban sa isang menor de edad ay katanggap-tanggap sa korte. Overruled, sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay napukaw na. Let's hear them. Ang unang pinatugtog ay ang pag-uusap ni Bianca at ng kanyang ama tungkol sa plano sa Switzerland.
Ang mukha ni Mr. Sandoval ay biglang namutla. Ang pangalawa ay ang pag-uusap ni Bianca at ng kanyang abogado, kung saan malinaw nilang pinagplanuhan ang paninira kay Joy. Ang abogado ni Bianca ay napayuko, hindi makatingin kahit kanino. At pagkatapos, ang huli, ang pinakamabigat sa lahat, umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Bianca, malamig at malupit, na ibinubulong sa kanyang anak. Itong robot na ito ang magiging bago mong kaibigan sa Switzerland at hindi mo na makikita si Daddy kailanman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Walang humihinga. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Bianca. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang muka ay hindi na mukha ng isang biktima o isang anghel. Ito ay ang hubad na mukha ng kasamaan, puno ng gulat, takot, at dalisay na galit. Tumingin siya kay Martin na may nag-aapoy na mga mata na para bang gusto niya itong sunugin sa kinatatayuan nito. Hindi na kailangan ng hukom na mag-isip pa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya kay Bianca, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang bagay na nakakadiri. Kinuha niya ang kanyang martilyo. Pagkatapos marinig ang lahat ng ebidensya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Ang korte na ito ay nagpasya. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Bianca. Ang lahat ng karapatan ni Miss Bianca Sandoval na bisitahin o makipag-ugnayan sa mga menor de edad na sina Mia at Luca Reyes ay binabawi na, epektibo kaagad. Ang nag-iisang kustodya ay ipinagkakaloob kay Mr. Martin Reyes. Isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog ng martilyo ng hustisya na bumabagsak. Tumayo si Martin. Hindi niya naramdaman ang saya. Hindi niya naramdaman ang pagtatagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang napakalaking ginhawa. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang laban. Lumingon siya sa likod para hanapin si Joy. Nakita niya itong nakatayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha na yon, alam ni Martin, ay hindi lang para sa kanila. Iyon ay para din kay Leo at sa lahat ng mga batang hindi na ipagtanggol. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong papalabas, naglakad siya palapit kay Joy. Walang salita. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Sa wakas, ligtas na sila. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglagas ng iskandalo ay napalitan ng tahimik na tagsibol ng paghilom. Nanonood ng balita si Joy sa sala isang gabi habang tinutulungan sina Mia at Luca sa kanilang takdang aralin. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen, si Mr. Sandoval. Ngunit hindi na ito ang makapangyarihang media tycoon na dati niyang kilala. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak matapos ang sunod-sunod na pag-atras ng mga investor dahil sa iskandalo. Ang balita ay tungkol sa huling yugto ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Pinatay ni Joy ang telebisyon. Hindi na nila kailangan ng ingay mula sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang katahimikan ng kanilang kasalukuyan. Mula sa bintana, nakikita niya si Martin sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga bagong tanim na rosas. Mula nang matapos ang kaso, unti-unting bumalik ang ngiti sa mukha nito. Ang gaan sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang CEO na palaging seryoso, kundi isang ama na masayang nakikipaghabulan sa kanyang mga anak tuwing hapon. Ate Joy, tapos na po kami. Masayang sabi ni Mia. Very good, ngiti ni Joy. Sige na, puntahan niyo na si daddy niyo sa labas. Nag-unahan sa pagtakbo ang kambal palabas ng pinto. Ang kanilang mga halakhak ay pumupuno sa buong bahay. Pinanood sila ni Joy. Ang puso niya ay puno ng isang damdamin na mas malalim pa sa kasiyahan. Ito ay kapayapaan. Sumunod siya sa labas, dala ang isang pitsel ng malamig na juice.
Naabutan niya silang tatlo na nagdidilig ng mga halaman. Basang-basa na sa tubig, pero walang pakialam. Ito ang pamilya. Hindi ito nabuo sa isang engrandeng simbahan o sa isang piraso ng papel. Nabuo ito sa mga luha, sa mga laban, at sa mga tahimik na sandali ng pagdadamayan. Joy. Tawag ni Martin nang makita siya. Tamang-tama ang dating mo. Lumapit siya. Sa halip na kumuha ng baso, kinuha ni Martin ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito ay may lupa, ngunit mainit. Salamat, sabi ni Martin. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pasasalamat. Hindi lang para sa mga bata. Salamat sa pagsagip sa akin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Ginawa ko lang po ang tama, Martin. Mahinang sagot ni Joy. Hindi. Umiling si Martin. Ginawa mo ang higit pa sa tama. Minahal mo ang mga anak ko na parang sayo. At sa proseso, huminto ito sandali. Tila naghahanap ng tamang mga salita. O, natutunan kong mahalin ka. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Joy. Mas matamis pa sa anumang pangako. Hindi ako luluhod, nakangiting sabi ni Martin. At wala akong singsing na kasing laki ng bato. Ayoko na ng mga engranding bagay. Ayoko na ng mga palabas. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing. Isa itong maliit na buto ng halaman. Gusto kong itanim ito kasama mo, sabi niya. Gusto kong makita natin itong lumago. Katulad ng pamilya natin. Joy. Gusto mo bang bumuo ng isang hardin kasama ko? Habang buhay? Hindi ito isang tanong ng kasal. Ito ay isang tanong ng pagsasama. Isang alok ng isang buhay na simple, totoo, at puno ng pagmamahal. Tumango si Joy. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, Martin. Gusto ko. Hindi sila naghalikan. Sa halip, sabay nilang hinukay ang lupa gamit ang kanilang mga kamay. Itinanim nila ang buto. Diniligan nila ito. Sa likod nila, ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa lahat. Narinig nila ang tawag ni Mia at Luca na nag-aaya ng maghapunan. Nagkatinginan sila ni Martin at sabay na ngumiti. Magkahawak kamay. Sabay silang naglakad pabalik sa bahay, papunta sa kanilang bagong simula. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit buo. At iyon lang ang mahalaga.